So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang pinakamakadiyos ho sa balat ng sambayan ng Pilipino na si Alvin Aragon, mga kahombre ko. Atin hong tunghayan ang pagkatindi ho ng pagkadiyos ng tao na ito, yung tipong sa kahit saan sa buhay niya, mukhang dala niya ho ang salitang Lord. Diyos ko. Repent! Kahit kailan, mga kahombre ko, huwag niyo hong kaladkarin ang pangalan ng Diyos sa kahit na anumang estupidong mga argumento mo. Tandaan mo yan. Anyway, hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Si Alvin Aragon ay isang Filipino actor at former reality TV contestant at nakilala noon bilang finalist sa Starstruck ng GMA Network. Hindi ko na ho ito maalala, itong tao na ito, mga kahombre ko. Kasi ako ay isa din sa mga nanood ng Starstruck back in the day. Ano bang linoko mo dyan, MG? Nakilala rin sa publiko na si Alvin bilang isang makadiyos na palagi-lagi sa mga post niya at interviews bilang makadiyos. Lagi ho siyang nagbabanggit ng mga bagay na incredible, di ba? Word of God, mga salitang nasa Biblia, mga kahombre ko. So, tignan natin, no? Meron itong 19,000 followers sa FB at 332 followers sa TikTok. Sikat ho talaga, mga kahombre ko. Sikat na sikat ho. Talagang malakas to, mga kahombre ko. Tibay. Idol naman Idol naman Ang Sex Bomb Girls ay isa sa mga sikat na Filipino group na kilala sa kanilang mga pagtatanghal at likhang musika tulad ng Spaghetti Song, yung mga spaghetti pababa, di ba? Alam nyo na yan, mga kahombre ko, sikat na sikat yan. Back in the day, lalo na sa ating mga 90s kids. Noong February 7 sa MOA, sa ika-4 na araw ng kanilang reunion concert, umakyat sa stage si IZ, mga kahombre ko. Eto talaga, isa ho sa magaganda, no? Noong unang panahon, hanggang ngayon naman, most probably, na mga miyembro ng Sex Bomb, mga kahombre ko. So, itong mukha niya ay isa sa mga namamayagpag nung panahon ng Day 7 sa GMA. Yun yung naaalala ko dito. Noong 2009, nag-resign si IZ sa pagiging Sex Bomb, mga kahombre ko. So, siguro medyo, wow, si IZ is back. So, it was nice, mga kahombre ko, no? Sa naging kabuuang interview nila Alvin at IZ, lumabas na si Alvin daw ang dahilan kung bakit hindi nakasama si IZ sa konsyerto at mostly ginagamit ang Diyos sa kanilang mga statements. Before that day po, kinontak ko na si Mia, isa ding sex bomb dancer, that nag-decide na ako. Sabi ko, actually, nagpaalam muna ako. Han, pupunta ako sa concert. Una, parang hindi siya okay. And then he prayed. Pinag-pray niya muna. And then finally, he said, oh sige, go, yes, wow. Putra guys, mga kahombre ko, mukhang parang kulto na ho ang labas nito, mga kahombre ko ha. Okay, go! Go! Hindi madali nung sinabi niya sa akin, Tito Boy, na mag-share siya ng love ni Jesus sa concert, tsaka hindi madali yon na desisyon. Ang dami kasing tao MOA Arena is 15,000 ang capacity tapos magsasalita ka. Hindi madali. Teka lang, Han. So, pinag-pray ko muna tapos nag-devotion ako. So, na-convince ako na itong guidance ng Panginoon sa kanya. O sige, Han, I support you. Kung gusto mong umattend ka. Napakalakas ho ni Lord kay Alvin Aragon, mga kahombre ko. Grabe, napaka-solid, no? Umiyak ako. Sabi ko sa Lord, Lord, paramdam mo, Lord, na mahal mo ako. Patawad po. Iyak ako talaga. Then, I felt the forgiveness of the Lord and I understand why Jesus died on the cross. Okay. He died on the cross because of your sins, you will go to hell when you die. Pero, well, ako ho ay Kristiyano, mga kahombre ko ha. Huwag niyong iisang tabi yun. Ngunit, natatawa lang ako kasi hindi ko talaga matanggap, no, na ang Diyos ay inilalagay mo, isinasangkalan mo kung saan-saan. This is pure BS for me, mga kahombre ko. So, naging mayabang ako. And the Lord hates yung mga mayayabang. Binababa ng Diyos ang nagpapakataas. Ang nagpapakakumbaba, tinataas niya. So, God hates people na mayabang.
Iba ang lumalabas sa bibig sa body gesture and language. Wow! Kahit pastor na siya, kita pa rin sa body language niya ang pagkamayabang. Kita naman sa kilos. Daming say, mukhang mayabang pa rin naman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Anyway, sa isang programa ng Abante Radio noong February 13, isa-isang pinalagan ni Alvin ang mga isyong binabato ng mga netizen sa kanya. Kaya pala wala sa concert si IC dahil dyan sa lalaking yan eh. Teka lang ha. Matagal lang wala si IC sa Sex Bomb, 2009 pa lang. Bago pa ikaw dumating. Hindi pa nga ako yung asawa eh. Sino ang nagpa-resign sa sa Sex Bomb? Ang Panginoon nung naging Christian si IC. Pina-resign ng Lord. Sabi ni Lord kay IC, "Come follow me, I will make you fishers of men." Nag-obey si IC doon. Anong nangyari dito? Lumabas ba sa panaginip mo ang Panginoon at sinabing, "Oy, umalis ka na sa pagiging sex bomb dancer mo kasi ako na bahala sa'yo." Ano to, man? Lupet, tol! Christian ho ako, ha? Very religious guy din ako. Hindi ako makatulog pag di ako nagdadasal. Pero itong mga gantong mga salita, mga kahombre ko, may halong budol to. Ayoko to. Ano? Hindi ako pang ganto, mga kahombre ko. Promise, ayoko to. Kasi pagka may mga ganto na, "Oy, sabi ni God, ganto daw, sabi ni God," man, no. I refuse! Let that be, okay? At dun ka na lang sa paniniwala mo. At ikaw ay mag-devote sa Diyos ng pang sarili mo lang, ha? Huwag yung ipapangalandakan mo pa kung kani-kanino kasi pumapangit, no? Yung wisdom mo sa pagiging relihiyoso mo. Ako, ayoko yan, mga kahombre ko, sa totoo lang, no? Iba ako sa ganyan. Anyway, Kausap niya si Joy Cancio. Sabi niya, "Ate Joy, magre-resign na po ako sa Sex Bomb." Sabi ni Joy, "Bakit? May problema ba? Relationship? Hindi po. Pera? Hindi po. Ano?" Sabi ni IC, "Yung pangalan po namin, yung damit po namin, at yung sayaw namin." I-explain ko, ano bang mali sa pangalan? Sex Bomb. Ano ba yung sex? Iisipin lahat ng bata. Ano yung sex? Sex is actually created by God na ginagamit ng husband and wives. Not girlfriend, boyfriend. At hindi dapat isipin ng bata agad yun. Oh. So, medyo, alam mo yun, iwas doon. Hindi pleasing yun. Hindi maganda impluwensya sa mga ibang maraming tao sa Pilipinas, sa mga bata especially. Kasi hindi pa time para isipin nila yung sex kasi bata pa sila. Second, yung damit. Yan. May damit kasing gagalangin ka. Pero may damit nakita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking magnanasa. Kung maayos ka manamit, maraming lalaki gusto makakita ng cleavage at saka legs eh. Kahit naka-see-through ka pa. Oh, anong sabi ni Jesus? If you look lustfully at the woman, you are already committed adultery in your heart. So, parang sinasabi mo, yung mga... Tingnan mo pala ng babae yan, na nagnanasa ka, parang ginawa mo na yung physical act. Ano pa? Sayaw. Merong wholesome na sayaw, merong sayaw na si juicing. Sige, sumayaw ka ng si juicing. Ano mararamdaman ng lalaki pag may sumasayaw na si juicing ang atake? Pag wholesome. Pag wholesome, maayos naman Masaya eh. lang, Masaya lang eh. Oo, di ba? Pero pag si juicing, naku, iba nararamdaman natin. Alam nyo yan, men. Alam nyo yan, mga lalaki. So, umiwas si IC doon. Bakit? Yun ang will ni Lord eh. Kaya matagal na. Ibig sabihin, sobrang tagal na. Matagal nang wala si IC. Huwag mo kong sisihin na dahil sa akin. Kaya wala siya sa concert. It's her choice talaga. Oo, yun ganon. so, mapapansin ho natin dito, mga kahombre ko, na mukhang hindi ho si Lord ang may gusto na hindi umattend si IZ. Ngunit ang may gusto ho nito ay si Alvin, mga kahombre ko. So, Alvin, no? Sa dinami-dami mong pinagsasabi, isa lang ang gusto mong sabihin, no? Na IZ, nagseselos ako. Asawa kita, akin ka lang. Legs mo, suso mo, puwet mo, lahat yan gusto ko, ako lang ang makakaranas at makakakita. Walang sinabi ang Diyos na ganyan. Kung meron man, sa panaginip mo na yon, Alvin. Okay? Kasi, grabe mga kahombre ko. Ano hong klaseng utak ito, no? Kasi 2026 na tayo, Alvin. Iba na! Modern era na tayo. Yes, tayo ay mga relihiyoso, pero modern na ito. Okay? Para sa mga bata ngayon, iba na ang panahon. Hindi tulad noong panahon ninyo. Ngayon, kung mai-stuck ka doon sa unang panahon, problema mo yon kasi hindi ka na makaka-adapt sa panahon ngayon at ang consequence nun,
mayayari ang buhay ng anak mo. Kasi hindi na siya makaka-keep up sa henerasyon ngayon. So kung ganyan ang utak mo, hindi ko lang alam, and good luck sa anak mo o sa mga anak mo. Kasi hindi na yan tinatanggap ngayon. Okay, yan ang totoo. Tapos, kino-compare pa ako sa asawa ni Sunshine na Vice Governor, sa asawa ng ibang sex bomb na mabait. Mabait daw sila kasi pinayagan nila yung asawa nila na mag-concert. Yung babasihan ng mabait na husband, payagan lang mag-concert. Di ba? Pero Parang ang understand babaw mo dun. naman. Oo, yun nga. Ang babaw naman nun. Di ba? Ano bang suot? Ano ba yung suot nila? Ako, ayoko yung asawa ko na nakatawe lang sa poster. Niligawan ko nga asawa ko simula 2011. Hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko, hindi ko siya hahalikan until the pastor, you may kiss your bride. Tapos papayagan ko siya mag-concert para magtawe lang na makikita ng gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang titingin. So, Kasi ako ang husband. So sa madaling sabi, you're just saying na parang right mo yon. So huwag ka dapat i-judge ng mga... Oo, mabait sinasabi nila. Buti pa yung asawa ni Sunshine, Vice Governor, pinayagan sila mag-concert. Dapat nga hindi Dapat nga yung asawa mo, ingatan mo. Hindi mo hayaan magsuot ng mga damit na para pagnasahan ng mga lalaki. Yun. Tama naman mga kahombre ko, di ba? Kasi uulitin ko lang, 2026 na ho ngayon. Siyempre, kailangan din kumita ng mga tao. Isa na yan sa pinagkakakitaan at pagkakakitaan nila. And deserve nila yan. Dahil legendary ho ang pangalang sex bomb at sila rin ay legendary. Maraming tao na lumaki listening to their songs. Tulad ko, mga kahombre ko, di ba? Inevitable yun ng mga bata pa tayo, di ba? Napakinggan natin yung mga kanta na yan kasi it's everywhere, man. Sila yung parang mga K-pop ngayon, di ba? Sila yon noon. And syempre, mga kahombre ko, nung panahon na yon, no? Yung mga bata noon, hindi namin afford bumili ng album nila o ng kung ano man. Ngunit yung mga bata noon, maedad na ngayon, afford nang bumili ng mga album nila o kung ano-ano mang binebenta nila, tickets nila para makapunta to see them actually perform. So doon, mga kahombre ko, makakabawi sila ngayon. Yung kinita nila noon, most probably, kaya nilang i-equal ngayon. 'Di ba? Kahit wala na silang fame. 'di ba mga kahombre ko? So, ganun lang 'yon. Logically and practically, this is the right thing for them to do. 'Di ba? Kasi na-miss sila ng mga tao. And in fact, napakatindi ho kasi talagang nag-sold out ang kanilang concert. Thankful ako na lahat naman. Kasi ang daming bash ni IC. Doon pa lang sa anak niya naging pinili ang direksyon maging bading. Ang dami ng bash kasi hindi daw tinanggap kasi bading. Anong point nyo daw? Okay. Totoo naman Ano ba sabi sa Bible? God judged the homosexuality. Read the Genesis 17, 18, and 19. Those men in Sodom and Gomorrah wants to have sex with other men. And God judged that Sodom and Gomorrah. Even until now. Ang Sodom and Gomorrah, no one built anything there na dinevelop. Hindi. Nandun pa yung burning sulfur na pinaulan ng Diyos. Search nyo sa YouTube, makikita nyo yung evidence ng Lord doon. Ngayon, ang mabuting magulang, sasabihin mo sa anak mo kung ano yung huwag mong gawin. Di ba? Kasi mapapahama ka dyan pag ginawa mo. God will throw you to hell. If you continue to do homosexuality, mamuhay ka, and you don't want to believe in Jesus, I assure you, God will throw you to hell. If you don't stop, if you don't repent and believe in the gospel. Oh my God! Napakapangit na statement mo, boss. Iba yan, ha? Ayun na nyo, tinatawanan nyo ako. Tanga! Tawanan nyo ako sa personal, pagpapatayin ko kay putang ina. Overall na nangyari. After nyan, pastok, lahat ng bashers niya, nalipat sa akin. Parang Ah, gano'n. ikaw yung napaginitan, Ako, no? okay lang. Bakit? Kasi umiiyak na asawa ko kakabash niya Sabi ko, magsasapasan pa na ba ako ng libel? Kasi talagang didimanda ko yung mga bashers. Kahit medyo mahirap hanapin yung iba kasi minsan Kahit dami, yung di ba? pinakamatindi na lang, pipili na lang ako. Sasampulan na lang natin. Ano Yung sabi ganon. ni IZ? Ay, di, ayaw niya ayaw niya. Ngayon, ako na yung binabash. Okay na yun. At least, naginhawaan na kahit konti yung asawa ko. Nakatulong na ako sa kanya. Kasi iyak nang iyak Ini-email pa nga, mamatay ka na. Ganun Grabe na, naman, bashers. oo. Ngayon, mapapansin ho natin sa mga deklarasyon ho ng tao na ito na actually selos ho ang umiiral, mga kahombre ko. Selos, okay? Selos ho. And actually, mga kahombre ko, hindi ho maganda ito.
Kasi ginagamit niya ang Word of God para sa sarili niya lang. Tandaan nyo mga kahombre ko na hindi ho dapat sa ganyang paraan at pagkakataon nyo gagamitin ang Word of God. Kasi literal na nakakatawa ho, no? Nawawalan ng seriousness yung nakasulat sa Biblia. Okay? Mga kahombre ko, para sa akin, kitang-kita nyo naman, no? Tunay nga, no? Sinasang-ayunan ko mga netizens kasi tama ho kayo. Kasi itong tao na ito, eh halatang, alam nyo yun, may masabi na lang. Nandamay pa ng kung sino-sinong pangalan para lang, alam nyo yun, maikumpara sa pagkabuti niya. Hindi ho to literal na 100% good, mga kahombre ko. Ayon sa anak ni IZ na transgender, What was your relationship with your stepdad? Naging maganda ba ang pakikitungo sa'yo? Or did he ever hurt you or hit you? One time lang naman. Pero doon po ako na-shock kasi never din po akong na-hit ng parents ko. Never po akong even na kunwari papagalitan nila ako, ganun. Talak lang. Yes, pero talagang wala pong physical. Pero yung talak po ng parents ko talagang ramdam. Hindi galit, pero ramdam. Ganun. Gusto nilang ipaintindi bakit ka nagkamali, bakit ito yung magiging consequences ng nangyari. So yung stepdad mo, yun yung paraan ng pagdidisiplina niya? Isang beses lang naman po siya nangyari. Yes. Okay. And ano din po, hindi na din po na ulit after. Hindi ka naman parang... Shock. Yes. Oh, na-shock ako Shock, kasi... yes. I mean, di ba, kung ako si Sofia, masya-shock ako kasi yung mommy at daddy ko, hindi ako nasasaktan. Ayun, shock po ako noon that time. And hindi din ako nakareact nung nangyari. Ilan taon ka noon? Grade 7 po ako nun, so probably mga 12 years old po siguro. Mga ganun. at dito mga kahombre ko, atin nung panuurin. Kasi meron hong magandang tutorial si Alvin Aragon para sa ating lahat. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. One love, good fucking vibes. Wow.